Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Diyos ko sa akiigawat, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, ang bungang iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem sa lungsod na ito. Malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sinong nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy po tayong nagninilay ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At kung meron mang patuloy na ipinapaalala sa atin sa araw na ito ang ating mga pagbasa, ang pagpapaalala sa atin na ang mahal na pong Jesus Nazareno ang ating tunay na pag-asa. Si Jesus ang ating tunay at wala ng ibang pag-asa. Kung mapapansin po natin mga kapatid sa ating ibanghelyong napakinggan, meron pong isang tao na may sakit
at 38 taon na siyang may sakit. At kasama sa kanyang karamdaman ay ang kanyang pagiging paralitiko. Hindi siya makalakad. Kaya ang paniniwala niya, kaya siya nananatili doon sa Bethesda dahil kapag tumaas ang tubig, ang unang makakalawkaw ng tubig ay makakaranas ng kagalingan, anuman ang karamdaman. Pero dahil sa sobrang dami ng taong naniniwala, sa sobrang daming taong pumupunta doon sa Bethesda, dahil siya ay paralitiko, hirap siyang makalakad. Kung tumaas man ng tubig, marahil nasiksik na siya o may nauna sa kanya. Pero dumating si Jesus at nakita niya yung taong may sakit ng 38 taon. At anong tanong sa kanya ni Jesus? Ibig mo bang gumaling? At walang atubiling sinagot siya nung may sakit, opo. Kaya ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Mga kapatid, isang pagpapatunay po ito na sa buhay po natin, sa buhay pananampalataya natin, si Jesus ay tunay na nagbibigay ng pag-asa. Anumang hirap, anumang tagal minsan ng pagsubok na meron tayo sa buhay natin, darating at oras at panahon na darating si Jesus sa ating buhay at ipagkakaloob ang ating tunay na kahilingan. Ano lamang ang hindi mawawala? Pananampalataya. Ano lamang ang hindi dapat mawala? Yung pag-asa natin na tayo ay tunay na nagtitiwala kay Jesus. Si Jesus ang ating pag-asa. Wala nang iba. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na malinis. Buhay na kaaya-aya. At buhay na si Jesus lamang ang pwedeng magkaloob. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tingnan natin kung paanong patuloy na kumikilos ang Diyos at si Jesus sa buhay natin. Sa kabila ng napakadami nating hirap, pagsubok, hinagpis, alam natin na siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yun po yung una. Pero may pangalawa po na magandang mapagnilayan doon sa ating ebanghelyo. Gumaling ang paralitiko, pero sino ang mga nagduda? Hindi ang paralitiko. Hindi ang nakaranas ng kagalingan. Sino ang nagduda? Yung mga tao sa kanyang paligid. Ang mga Pariseyo, ang mga eskriba, pinagdudahan. Bakit ka gumaling? Sa madaling salita, hindi naging maligaya sa pagpapala ng iba ang mga Pariseyo at mga eskriba. Maraming pagkakataon sa buhay natin, ganyan din tayo. Kung nakakaranas ng pagpapala ang iba, kung nakaranas ng pag-asang iba, minsan ang dumi ng pag-iisip natin. Minsan ayaw nating maniwala. Minsan ayaw natin maging maligaya sa kaligayahan ng iba. Gusto natin tayo lang. Pero mga kapatid, ano ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon? Ang pagpapala ng Diyos sa iba ay pagpapaalala din sa atin na tayo din ay pagpapalain. Uulitin ko po, ang pagpapala ng Diyos sa iba ay pagpapaalala sa atin na tayo din ay pagpapalain sa buhay na ito. Kaya nga hindi natin pwedeng itanong, bakit siya pinagpapala at bakit ako hindi?
buksan lang natin ang ating mga mata at makikita din natin na tayo ay pinagpapala. Mga kapatid, walang lugar sa atin bilang Kristiyano ang ikumpara ang pagpapala ng iba sa pagpapala natin. Dahil tandaan natin mga kapatid, kapag nagbigay ang Diyos, ito'y laging siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ano ka man, sino ka man, alam mong ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin, kung tayo ay nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng loob, nawawalan ng sigla, lumapit tayo kay Jesus. Dahil si Jesus ang ating tunay na pag-asa. Lumapit tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa Kanya nagmumula ang pag-asa. Amen.